goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night, where the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got to... Sa pumili ng sleep card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong plano ng Diyos para sa kanyang manggagawa. I feel na maraming pagbabago sa iyong buhay at naguguluhan ka kung ano mangyayari sa susunod. Marahil yung iba sa inyo ay natanggal na ng trabaho or pwede rin natigil yung negosyo. Basta may pagbabago na hindi ka nais-nais sa iyong buhay to the point na hindi mo na alam kung saan patungo na ang buhay ninyo. So maybe that's the reason why kung bakit kayo nandito, kasi naguguluhan na kayo. So i-clarify natin. I kinda like feel na yung reading ninyo ay talaga napaka-iksi lang. Maiksi yung message, okay? I kinda like feel na yung pagbabago na yun ay para din yun sa ikabubuti. Kasi hindi pa tamang panahon para maybe sa yung negosyo or pwede para sa iyo na magtrabaho sa ganong larangan. At saka gusto sana ng mga anghel na maintindihan mo rin sana yung ninanais ng Panginoon. So anyway, ito yung iyong card. So we got the crown of creation. So ibig sabihin lang nun, I kinda like feel na kala mo okay na yung negosyo or kung naman yung nahinto. Pero pinahinto yan ng Panginoon sa kadahilanan na meron sigurong tao sa iyong buhay na mapagpanggap. Or pwede may nagbe-betray sa'yo behind the scenes. Kaya pinatigil ng Panginoon para... I feel na para may mabuking, honestly speaking, yun nasa sense ko, kasi we have the authentic here. So, sa oras na ma-identify mo kung ano yun humahadlang sa yung negosyo, or kung bakit pinahinto ng Panginoon yun, saka ka palang pwede magtrabaho, or pwede i-push forward yung negosyo na ninanais mo. Kasi, I feel like with the blessing being here, kung ano man ang pinupush forward mo before na nahinto lang, ito ay biyaya ng Panginoon sa'yo at alam mo yon. I kinda like feel as well na naiiyak kayo kasi nga natigil yon. Okay, hugs to every one of you. At saka gusto sana sabihin ng Panginoon na itong pagbabago ay, parang hindi siya permanente. Okay, yun yung dapat mong tandaan. Okay lang na mag-push forward ka because sa ngayon siguro kailangan mo lang magpahinga kasi you receive this sleep card, meaning may huminto. Okay? At ito siguro yung nangyayari kaya siya huminto kasi siguro masyado na stressful sa yung work or siguro may mga protesta na hindi maganda nangyayari sa yung trabaho. Pwede rin tinatry mong pagsabayin si friendship sa work at wala ka ng oras din para sa mga tao na nagmamahal sa'yo. So, with a pray here, so maybe iba sa inyo nagdasal before na gusto mo ng pahinga. Okay, so yun din yung dahilan kung bakit natigil kung ano man ang ginagawa mong trabaho or pwede negosyo. I kinda like feel na it's more on, money concerns or career. Okay? It's kinda like be careful on what you wish for. Yun na sa Sescom 5. So far, I kinda like see na okay naman yung negosyo mo before or pwede yung work. Yun nga lang, may tao sa iyong buhay na gusto ng iyong oras. Okay? At saka yun nga, maganda yung focus mo sa work, actually, sa career before. At saka naiyak ka kasi namimiss mo to. Pero iba sa inyo, yung nangyayari kasi na meron siguro nagtataksil sa inyo. Ito siguro yung nangyari before na may nagtataksil. Okay, kala mo mapagkakatiwalaan, yung pala ay hindi.
Pwede rin na dire-diretso nga yung work, nakalimutan mo naman yung iyong sarili o yung mga tao na may pakialam sa'yo, as you can see. And with the sleep being here, so binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na makapagpahinga para mapuna mo kung ano yung mali ng iyong negosyo, or pwede rin, kung may red flags man lang na may nagbe-betray sa'yo, malaman mo man kung sino yun. At saka pwede rin gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng oras sa iyong mga kaibigan or sa mga tao na nagmamahal sa'yo. Okay? Pero gusto sabihin ng Panginoon, pansamantala lang itong pahinga. Kasi sa oras na matapos yung iyong pahinga, dire-diretso na naman ang trabaho. So anyway, let's see what else. Parang yung readings you guys is yung mensahe ng Diyos para sa'yo, okay? Siguro feeling ko lang na nangyari na to ngayon, na nag-stop kung naman ang pinupush ninyo. Okay, ito lang yung parang clarification ni God kung bakit iyon ay nangyari. So, we have the action being here. So, this is nice. Siguro ito yung gusto mo na madalas may ginagawa sa trabaho. And we have the career in reverse. So, yung nangyari nga, biglang nag-stop si career or si work. With the goes in either way. So, wag kang mag-alala guys, kasi pansamantalang tigil lang yon. Kasi hindi siya completely na goes mo yung work or tinigil mo. Okay? So, we have this one. So, another reason is, yun nga, hindi ka siguro cautious sa kung ano man bagay ang nagbe-betray sa'yo or kung ano man ang mali sa iyong negosyo or career. So, gusto sana ni God na pagtuunan mo ng pansin kung ano yung cautious things na nakikita mo sa trabaho mo. So, we have to fail here. So, maybe ba sa inyo nag-fail si negosyo? At gusto sana ng Panginoon na matuto ka sa failure na yon. Alright? Pero hindi yun naman sinasabi na matitigil yung negosyo or yung iyong trabaho. Okay? Kung sakali man natanggalan ka na sa trabaho, may pag-asa pa guys, kasi pwede ka naman mag-apply sa ibang kumpanya. Yun nga lang, i-apply mo yung natutunan mo before, sa iyong magiging future na trabaho. So, you have the heart. We also have this one in reverse. Okay, so, gusto sabihin ng Panginoon na siguro yung work mo before ay napakahirap, napaka-toxic para sa'yo. Nakita naman natin yun dito. Okay, so siguro meron kang mga friends dati na nagbe-betray sa'yo. Hindi na talaga maganda yung environment sa dati mong work. At nakita naman to ng Panginoon, kaya kanya nalayo sa gayong klaseng trabaho or negosyo. Gusto kanya sana na mag-start anew. Okay, wag kang mawalan ng pag-asa. So, you have the future here. And we also have this beautiful in either way. So, I kinda feel na yung plano ng Panginoon para sa'yo. Siyempre, magkakaroon ka ng future na work. I feel na yung work more negosyo mo before. Ganun din. Pero, yun nga lang, may natutunan ka na. Okay? At hindi mo na i-apply yung pagkakamali mo dati sa, bagong negosyo or bagong trabaho. I feel na kailangan mo rin mag-ingat sa mga tao nagsisinungaling. So, anyway, tingnan natin kung ano pa. I kinda feel na marami ka na napagdaanan na trabaho. At hindi mo pa talaga nakikita kung ano yung trabaho na para sa'yo. Pero, I kinda feel na yung kulo lang ng Panginoon para sa'yo, guys. Kung ano man ang work mo before, doon ka pa rin nakaline na work or na negosyo. So, yun yung kanyang clue para sa'yo. Hindi ko nafe-feel na may bago na or na challenging na work na parating. I kinda feel na gamay mo na yung dati mong work or negosyo, kaya yun pa rin ang ibibigay sa'yo ng Panginoon. So, anyway,
yun ngay nangyari. I kinda like sense na who does. Okay, so siguro nung dati mong work or negosyo, meron sigurong who does na could be kaibigan or malapit sa'yo. At ito yung dapat mong iwasan or bitawan kung sino man yung hudas sa iyong buhay. Kasi kung sino man yan, siya ay masamang tao at baka meron siyang minamanifest na hindi maganda para sa iyong work or sa iyong negosyo. So, yun nga, may injustice na nangyayari. So, it's somebody na pwedeng kaibigan nyo, basta malapit. Pwede rin karelasyon, kasi malapit din. Pwede rin kamag-anak, okay? So, yun nga yung nangyari. Binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon para ma-identify ito. So, with the King of Cups in reverse, I kinda like see na may kinalaman siya sa friendship kasi yung Page of Cups, symbolism yan ng friendship. Okay, maybe kung sino man yung nagbe-betray sa'yo, baka kaibigan mo yan kasi 2 beses lumabas yung friendship signs natin, guys. Okay? So, kung sino man yun, nagbe-betray siya sa inyo, at saka, itong tao na to, hindi talaga siya mabuting tao. Maybe, iba yung tingin mo sa kanya, kasi syempre, kaibigan mo yan, diba? So, yun lang. Gusto ipakita sa'yo ng Panginoon na may kaibigan ka na hindi nakakabuti para sa'yo. Behind the scenes, binebetray ka niya. So, kung hindi mo pa na-identify kung sino yung tao ngayon na nagbe-betray sa'yo, mind as well, na tingnan mo yung mga red flags. At saka isa rin sa napansin ko dito, na kung sino man yung nagbe-betray sa'yo na kaibigan, maybe habang busy ka sa iyong trabaho, as you can see here, madalas siyang nangihingi ng iyong attention, kahit na alam niya na busy ka sa iyong trabaho. So, itong taon na to, gusto ka niya ma-stop sa yung work or sa yung negosyo. So, isa yun sa signs na madalas kanyang gambalain at saka nagpapa-importante sa yung buhay. So, kaya ka rin siguro minamalas din na hindi ka na nakapag-focus sa work dahil din siguro sa kaibigan mong yun. Or pwedeng ka mag-anak kung ano man yan, guys. I think na if ever this is a person na, let's say, karelasyon mo, maybe you have to tell this person na, you know, may kailangan ka pang gawin. Kasi kung totoong nagmamahal siya sa inyo, guys, this person have to respect your boundaries, have to respect your time, right? So, anyway, take some time for rest, sinasabi ng mga anghel. So, take which resonates, guys, kasi maraming istorya na binigay netong reading nyo, guys. Okay? So, anyway, yung plano ng Diyos, kung sakali man stress ka na sa work, gusto niya sana na magpahinga ka. Kung sakali man may tao nagbe-betray sa'yo, gusto ipalam sa'yo ng Diyos sa may tao na gumagawa niya behind the scenes, kaya ka natigil sa iyong work para mag-contemplate, at saka gusto ng Panginoon na makita mo yung red flags. Okay? At yun nga, kung natigil nga kayo sa work, gusto sabihin ng Panginoon na after that sleep, magkakaroon ka ng another opportunity, but same na larangan, guys. Okay, na-apply mo lang yung mga natutunan mo dati. So anyway, that's it, and God bless all of you. Sa pumili ng faith card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang plano ng Panginoon para sa inyo. I kinda like feel na naghahanap ka ng pagbabago sa iyong buhay. I also feel sa iyong bansa. So, maybe yung pal na to about sa mga tao na may gusto na pagbabago. Siguro sa kumpanya, pwede rin sa pamilya, pwede rin sa negosyo, o kung ano man. So, pasensya na sa ingay kasi habang ginagawa ko ito, umuulan na malakas sa labas. I-clarify natin.
And I'm sensing na naghahanap ka rin ng hustisya. So, marami ka na pagdaanan sa iyong buhay. At saka naghahanap ka ng hustisya talaga. So, maybe you're even looking for justice, pwede rin karma. Anyway, let's see. Kung gusto mong tanongin kung may pagbabago ba? So far with the Shield and Triumph, so ito yung gusto mo sanang pagbabago. Pero, kung di pa yan mangyari sa ngayon, ibig sabihin, hindi pa yan tamang oras sa pagbabago. Kasi I kinda like see na marami pang kailangan mangyari. Okay? So, we have the open schedule. So, yung plano ng Diyos sa ka-schedule na yan, in divine timing. Hindi mo pwedeng pagpilitan yung bagay na hindi pa dapat mangyari. Okay? So, yun yung gusto ko sabihin ng Panginoon. Next that we have is good news. So, if ever you're waiting sa mangyayaring na hustisya or kung ano man ang hiningi mo, actually mangyayari yan sa tamang panahon. At it's a good news for you. So with the brave being here, I kinda like see na yung dapat mo lang gawin ay manindigan ka at maging matapang ka. Okay? I feel na iba sa inyo kailangan yung ipaglaban. Maybe naghanap ka ng hustisya para sa certain na bagay. At sa bagay, yung plano ng Panginoon ay maging brave ka, manindigan ka at huwag kang susuko. Kasi darating ang panahon, makakamit mo rin si good news. Kasi that we have is His one. So if ever hindi pa ito nakakamit, ito ay dahil may pumipigil. At saka siguro may mga nangyayari din na nagkakaroon ng doubts or pwede rin na malabo pang mangyari. So with the gift that being here, I kinda like feel na yung dapat na mangyari dito para magkaroon ng hustisya ay pagtutulungan. Okay, so siguro meron ka dapat na kasama na tutulong sa'yo para makamit mo yung hustisya or pwede rin para di malinawagan ka kasi may mga bagay na naguguluhan ka. And we also have this one, so free. So, anyway, I kinda like see if ever ito yung sa Pilipinas sa pagbabago, mangyayari yun sa oras sa may magkasakit. As you can see. Kasi, I kinda like see na gusto sabihin ng Panginoon na narinig niya yung hinaing ng taong bayan. Ito yung nangyari. At I kinda like see na yung answer ni God for that, may magkakasakit. At ito yung dahilan kung bakit magbe-break free. Let's say, ang Pilipinas sa leader na hindi maayos. So, yun yung plano ng Panginoon. Pero remember na mangyayari siya on divine timing. Kasi may pumipigil na mangyari yun. So, we have this conflict. So, I kinda like see na nangyari yung pagkakasakit ng taong iyon dahil sa conflict, as you can see here. And it's actually answered prayer. Hindi lang ikaw yung nanalangin tungkol doon, kundi actually maraming tao ang nanalangin. Kasi meron kang katulong dito. Kita naman natin, may nahikayat ka na tumulong sa'yo or pwede rin nagtulungan, may bayanihan. May bayanihan na nagdasal. So, yun yung nangyari na nakamit yung tagumpay. So, yung plano ng Diyos ay yung mga tao magkaroon ng faith at manatili na maging brave na ipagtanggol yung kanilang sarili. Okay? So, yung plano ng Diyos basically is magkaroon ng sakit yung tao na ayaw na ng mga tao. Okay? Para may mangyaring pagbabago. So, we have this one, my angel in reverse. We also have this one, sun in either way.
So, ito yung nakakalungkot, guys. So, siguro nakaranas kayo na meron sigurong namumuno na hindi mabuti. At ito yung nagdudulot ng kalungkutan sa, let's say, sa iyong bansa or pwede rin sa iyong negosyo, pwede rin sa company. Okay? So, itong tao na to, you know, masyado siyang intimidating to the point na yung mga tao ay nagiging weak. So, we have this boss in reverse. So, obviously, kung sino yung namumuno, hindi siya mabuting boss or leader. So, you have the special and we have the more. So, yung mga tao, naghahangad yan, syempre, na mas maayos sanang namumuno. At saka, yun nga, gusto sabihin ng Panginoon na hindi lang ikaw yung nagdasal for that. So, maraming tao yung nagdasal, kaya diningil ng Panginoon. So, biglaan mangyayari ito yung hindi inaasahang bagay na may makakasakit dahil siguro sa away or may mangyayaring conflict na biglaan para sa pagbabago. Kasi ayaw na ng mga tao ng joke or ng naglolokohan na lang na let's say gobyerno or opisina o kung ano man yan. So, let's see kung ano pang meron. I'm sensing nasasakal na. So, baka yun yung nadarama nyo. So far, magkakaroon naman kayo ng hustisya pero sa tamang panahon kapag wala nang nagtatry na maghinto ng hustisya. So, yun nga, nabanggit ko, pag nawala na sa kontrol, saka lalabas yung katotohanan or yung pwedeng triumph. So, with this one, so ibig sabihin lang nun, may mangyayaring betrayal. Okay? Or, pwede rin conflict. Okay. So, yun yung dahilan kung bakit biglang mawawala sa pwesto isang tao or pwedeng mawawala ng kontrol. Basta yung plano ng Panginoon is magkakaroon ng hustisya at papalitan niya yung namumuno na hindi na nakakabuti. So, anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and God bless all of you. Sa pumili ng environment card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang plano ng Panginoon para sa inyo. I kinda like feel na meron kang pagsisisi. At saka na-sense ko rin na meron kang judgmental na tao sa iyong paligid. Na-sense ko rin one true love. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. Parang iniisip mo na magkakaroon ka pa ba ng tao na magmamahal sa'yo ng lubos. I kinda like feel na you could be a person na mabait, pero pinagsamantalahan yung kabutihan mo. So anyway, gusto sabihin ng Panginoon na kung naman na napagdaanan mo sa iyong buhay, ito yung nagsilbing nagbago sa'yo into somebody na gusto ng Panginoon. Kasi gusto niya na maging matatag ka, gusto niyang actually na maging malapit ka sa Panginoon sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa'yo.
So, yun nga, malungkot ka. Siguro matagal ka na single or mag-isa sa iyong buhay. So, maybe you're here kasi you're wondering kung meron ka pa bang chance na magkaroon ng lover. Kasi, siguro yung iba sa inyo ay may trabaho pero walang love life. Okay? So, if ever you do have a person in mind, siguro, meron ka ng kaagaw sa taong yun. So far with this destined, so gusto sabihin ng Panginoon na if ever you're really destined with this person na, you keep an eye on, it's destined to be. Pero kung hindi yan syempre bibigay sa'yo ng Panginoon. So I feel like what you need to do here is to let go of the outcome. And believe na kung ano yung para sa'yo, ibibigay yan sa'yo ng Panginoon. Kasi kung hindi ka talaga para sa taong iyon at hindi rin siya para sa'yo, kahit nasabihin natin na maging kayo, darating ang panahon na magbe-break din kayo. So, you need to realize about it too. So, anyway, yun nga, siguro yung ba sa inyo, nagpupumilit pa rin na itong tao na ito pa rin yung piliin ninyo. Kahit nasabihin natin na iba yung kanya nagugustuhan, or may nangyayari na conflict. So, kaya nangyari ay pinaghiwalay kayo ng Panginoon. Kasi you need to live and learn. Okay? Matuto ka sa buhay. At saka matuto ka rin na mag-let go ng bagay na hindi naman para sa'yo. So far, yung dahilan din ng Panginoon, if ever nag-break ka with this person, ito ay para din sa iyong ikabubuti. Kasi minsan, siguro ito rin yung dahilan, minsan nawalan ka ng pera. Siguro yung tao na yun, gold digger siya, manggagamit. So yung rason, ba't siya nawala? Kasi para din yun sa iyong proteksyon. At saka yung gusto sana ng Panginoon na yung taong para sa'yo talaga, yung taong magmamahal sa'yo, yung hindi ka gagamitin sa mga material na bagay or kung ano man. Gusto sana ng Panginoon na mahalin ka ng taong ito. Talagang galing sa puso. So far, with this must be in here. So, ibig sabihin lang nun, guys, siguro pati rin sa yung friendship, meron ka ring problema. Kasi, meron ka siguro mga friends na nakasuot ng maskara. Yung mga tao nagpapanggap na kaibigan mo, pero yun pala ay hindi. Ito yung malungkot, guys. So, yung iba sa inyo nagkakaproblema siguro kayo, let's say, sa negosyo or pwede rin sa money. Pwede rin sa kumpanya kasi meron sigurong kaibigan dito or kakilala ninyo na hindi mabuti para sa inyo. At itong taon na to yung dahilan ng iyong mga downfall. Kasi bagay ito yung nangyayari. Nakikita ka niya na umaasenso at nagsiselos siya. Kaya ginagawa niya behind the scenes ay ikaw ay inuuto or may ginagawa siyang kalokohan para magkaroon ka ng mga downfall. And with this imagination and this one, so I kinda like see na kung sino man tong tao na to, ginugoyo ka niya or niloloko, pinapaikot-ikot ka niya. At saka maybe you're somebody na akala mo everyone around you is good. Pero nalulungkot ako based sa iyong reading na may mga tao sa iyong buhay na hindi mabuti para sa iyo. Hindi lang to about, let's say, sa relationship, yung love mismo, kundi pati na rin sa, friends. Between friends or sa colleagues ba or workmate mo. Pwede rin, let's say, kung nag-aaral ka, pwede rin klase na kada may nangyari sa iyong buhay, napapansin mo na minamalas ka bigla, hindi mo alam kung bakit. Kasi hindi mo na alam, baka nag-i-ilwish na yung taong yun dahil sa pagseselos. So, kung may ganyan kang tao sa iyong buhay, yung masasabi ko lang na payo for you is iwasan mo maging extrovert. Kasi kung patuloy ka na ganito, nagpapakita ka na may nangyayari sa iyong buhay, tapos may nagsaselos, inuusog yung kung ano man na pinopost mo, talagang paurong yung buhay mo kaysa sa umangat ka. So, suggestion ko lang maging introvert ka.
Okay, kung hindi mo maiwasan, kung hindi ka talaga mag-post, mag-save ng memories, then make a scrapbook na lang. Sa'yo na lang yung mga nangyari sa yung buhay, or gamitin mo na lang yung social media to save the memories pero naka-private at hindi mo pinapakita sa mga friends mo sa Facebook. Kasi let me remind you, hindi naman lahat, diba, ng friends mo sa Facebook or sa man social media is your true friend, right? So anyway, we have this environment. So maybe you're somebody who do cares for everyone at hindi mo talaga akalain na may mga ahas sa love life or pwede rin sa mga friends mo. So masabi ko lang, isipin mo rin na hindi naman lahat ng tao ay ganito kagaya mo. May mga tao talaga na ahas. May mga tao talaga na na matuwa para sa'yo, yun yung nagsaselos pa. Yun yung malungkot actually. So, masabi ko lang, tumingin ka sa red flags. Kasi yung plano ng Panginoon for you, ma-realize mo na may mga tao na hindi mabuti sa iyong buhay, kaya nangyari yung mga ganitong kamalasan. At saka matuto ka sana na kung yung taon na yun hindi naman talaga para sa'yo, pakawalan mo. At saka ganun din syempre sa mga tao sa circle natin. If ever you're somebody na madalas ka makipagtalo or makipag-away sa certain friendship or so ever, ibig sabihin nun, hindi talaga kayo swak sa isa't isa, kaya hindi kayo magkasundo. So anyway, let's see what else. So we have this one, a butterfly and then missing you. We also have this one. So maybe you're somebody na nahiwalay ka na sa mga tao siguro na nagkaroon ng conflict. Okay? So we have this one. Itong tao na to, umulit, na meron siyang inggit sa'yo. So we really need to learn how to be introvert. We also have this one here. So, supposedly guys, umaasenso ka. Yun nga lang, paurong. Kasi nga may tao na may selos sa'yo. So, baka inuusog niya yung mga bagay na gusto mo sana makamit. Kagaya ng, let's say, ng pagkakaroon ng bahay or maayos na pamumuhay. So, itong tao na to ay ambitious at ambisyoso na gusto rin niyang yumaman. Iba naman sa inyo, maybe you're dealing with somebody that is a gold digger. Kaya kayo nilalayo ng Diyos sa Kanya kasi nga, hindi maganda yung Kanyang intention for you. So, some of you is about love at gustong ipahiwatig ng Panginoon na kung ito talagang tao na to ay para sa'yo, masaya ka, hindi ka maging stressful. Okay, at hindi kanya gagamitin dahil sa pera. We also have this one in either way. We also have the wonderful and this one. So maybe you're somebody who's controlling your destiny. Kahit nasabihin natin na hindi para sa yung taong yun, pinipilit mo na maging kayo. So, huwag sanang ganun. Yung gusto niya sabihin ng Panginoon na hindi niya yan plano para sa'yo. Yung gusto niya sana pakawalan mo yung bagay na hindi para sa'yo, and you need to realize na hindi lang naman itong tao na to yung nandito sa mundo. Marami pang tao dyan. Okay, how can you find the one kung kumakapit ka sa mga tao na hindi naman talaga meant para sa'yo? So, feeling ko yung plano talaga sa'yo ng Panginoon, magkaroon ka ng mga tunay na kaibigan or tunay na nagmamahal sa'yo. At syempre, yung gusto niya sana na plano, makawala ka sa mga maling tao sa iyong buhay. Alright? So, let's see what else.
I'm sensing war freak. So, iba siguro sa inyo, maybe you're dealing with a person na mahilig sa gera or madalas kang awayin. Hindi talaga pwede yan para sa'yo. Kasi, mabait kang tao at you don't deserve someone who's like that. You deserve to be happy and emotionally fulfilled. Alright? So, ito yung clarification ni God. So, if ever you're somebody na nasa relasyon with the wrong person, and Emperor pa lang naka-reverse, ibig sabihin, hindi siya upright na tao, at itong tao na to ay sinungaling. Yung malungkot dito, baka kasana kayo, or pwedeng karelasyon, pero ito yung nangyayari madalas ang away. At dahil sa mga away na yan, nawawala na ng passion. And with the strength being here, so, ito siguro yung nakikita ng Panginoon na naka-hold on ka sa maling tao. So, for yung plano ng Panginoon sa'yo, mag-isip ka. Kung ito pa ba ang tao na to ay para sa'yo or hindi. Okay? Kasi yung hinintay na lang talaga ng Panginoon is for you to let go and let God. Kasi patuloy itong mangyayari na you are dealing with this person kasi patuloy mong pinahawakan. Diba? So, it's kinda like nangyari dito is you're taking your will. Kasi ayaw mong bitawan yung hindi para sa'yo. So, gusto sana ng Panginoon na maging maayos na yung iyong buhay. Malayo ka sa mga maling tao. So, kung mangyayari yung conflict, yun yung way kasi ng Panginoon para malayo ka sa taong yun. Okay? So, wag mo malitin si conflict. Kasi nangyari yung mga conflict para magkaroon ka ng realization din. Alright? So far, yung plano ng Panginoon ay magkaroon ka ng realization. At kung magkaroon ka na ng realization, ma-realize mo yung bagay na bagay, I just hope you take that will to let go and let God. And that's it, guys. And God bless all of you. Sa pumili ng family card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang plano ng Panginoon para sa inyo. Ikaw siguro yung tao na pinatrabaho. Meaning lang nun, guys, baka may tao na nangulam sa inyo at matagal na panahon na siguro nagsisisi ka sa Panginoon kasi you could be somebody na you got involved with this person na hindi mo inaasahan. And I also sense na minalas ka sa pag-ibig at hindi mo pa natatagpuan yung tao na para sana sa'yo. Kasi mamipas na yung panahon. I-clarify natin yung cards to gain more information. I kinda like feel, guys, na meron ka sigurong sama ng loob. Kasi na-feel ko, guys, na meron kayong nakasamang tao na ginamit lang kayo for passion. At kinasama mo ang loob kasi hindi mo talaga yun akalain na itong tao na to ay gagamitin ka for that. Na-sense ko rin ay harassment. Alright, hugs to every one of you. Tingnan natin ang plano ng Panginoon. So far, alam ng Panginoon na you're definitely worthy of, a good partner. Kasi ikaw yung tipong tao na, mabuti. At saka, kung sakali man magkaroon ka ng partner, talagang, itatreasure mo yung partner mo at hindi mo talaga gagawa na masama
I kinda like feel na mabait kang tao. So, yun the open and evidence. So, siguro nangyari ay nagkaroon ng mga ebidensya na kung ano man yan. Pero, I kinda like feel na nalungkot yung Panginoon kasi may ginawa sa yung kalokohan. Siguro yung dati mong kapartner na may something at saka nagkaroon ka ng idea about it. If ever you're not aware about it, guys, ito yung symbol ng Panginoon na may nangyari before, na may mga pictures or video, honestly. At gusto sabihin ng Panginoon, yung plano niya magkaroon ka ng justice. So, I kinda like see na yung hustisya mo may magsasalita against that person na naglabas ng, kung anong man larawan or video. Siguro, matagal na tong issue, to be honest. Baka kasi nangyari dito, guys, kung sino man yung tao na yun na naglakas loob na maglabas ng, mga pictures or videos. Kung sino man yung nagreklamo na yan, itong tao na to, ay mahilig siyang manggipit ng tao. At saka yung ginagawa niya is, maybe threaten niya na ipopost niya yun kung wala mangyari. Siguro yun yung kanyang, may evidence kasi siya na may nangyari. Okay? So far, kung sino man yung lumaban, nasa-threaten siya sa taong ito. Kasi kung sino man yung nagreklamo na yan, maganda siya or gwapo. And we have the child here. So, I'm not sure if you have a child with this person or can be yung nagreklamo. May anak sa taong ito. At I kinda like feel na kung may anak man siya doon sa taong yun or ikaw may anak, hindi aware yung bata na, parang manggagamit yung isa sa inyo. Manggagamit for passion only. So, yun nangyari, nagkaroon na sa buhatan between this person at dun sa kanyang threaten kasi may bago siyang biktima. Yung nabiktima niya na bago, strongly may bata. Okay? May bata doon. Kasi siguro naging ka-live-in niya to. So, nag-away sila kaya nagkaroon ng rejoice. Ibig sabihin nun, dahil sa nangyaring conflict doon sa relasyon na yun, nagkaroon ka tuloy ng hustisya. At itong tao na to, yung karma nangyari sa kanya, ay siguro may bilanggo to kasi nagkaroon ng hustisya or nagkaroon siya ng kaso. Okay, so, with a sweet demand nurtured, so yung plano ng Panginoon for you, if ever you're wishing for someone who will care for you, you will definitely have it, okay? Maybe sa darating na panahon, pero sa ngayon kasi, yung time frame niya is magkakaroon ka muna ng hustisya. So, you have the family being here. So, I kinda like see na, yung plano ng Panginoon para sa'yo, magkaroon ka ng pamilya. If ever it's not happening as of now, in the future, it will be. At saka with the family too, na-realize ko rin dito sa reading mo, na kung sino man yung naglabas ng baho, na kung sino man na sumalbahay sa'yo before, may family ito with this person. May feeling ko talaga may anak sila. Okay? At yung bata, hindi niya alam na, for passion lang pala yung connection. So, tingnan pa natin kung ano pang meron. So, we have this one, Phoenix in reverse. We also have the 10. This is nice, guys. Kasi maybe you haven't recovered yet from this wrong person. So, yung plano ng Panginoon for you is magkaroon ng endings with the wrong person para mag-move on ka so that your Phoenix will be definitely in a bright position. We also have this one. So, this is actually nice. Kasi yung isa sa plano ng Panginoon for you is magkaroon ka ng relasyon, hindi lang for passion, but yet it's definitely, true love that you will have, which is nice. I feel na makakamit mo to after mo napagdaanan itong maling tao na to, nagkaroon ka ng hustisya.
Kasi that we have is fun in reverse. We also have the joke in reverse. So, gusto sabihin din ng Panginoon for you, huwag kayong tipong tao na mapapadala sa joke or sa mga kasinungalingan. Kasi baka ikaw yung tipong tao na mabilis kang maniwala, mabilis kang mauto. So, sana matuto ka sa iyong pagkakamali. Kasi kung hindi ka natuto sa pagkakamali mo, mabilis ka talaga ma-fall sa maling tao at magdudulot na naman yun sa'yo ng kalungkutan. So, napagdaanan mo to learn that lesson, alright? So, with regards to this one in either way, ibig sabihin lang nun kung sino man yung sumalbahe sa'yo before, nagkaroon yun ng connection, at yung kanyang connection ay pa-fall apart, at hindi lang yun, may kaso siyang haharapin. At nakamit mo yung hustisya na yun na inaasam mo. So, anyway, tinan pa natin kung ano pang meron. I kinda like feel yung message na nakulong din siya sa wakas. So, yung plano talaga ng Panginoon sa sumalbahe sa'yo ay makulong siya. Okay? So, anyway, let's see what else. Another dimension to me. I kinda like feel third party situation. So, maybe dahil din sa third party, kaya rin siguro, nagkaroon talaga ng hindi magandang nangyari sa taong yun, na minalas din siya. Okay. So, yun nga. Na-sense ko bitter ending. Siguro ito yung tao na sumalbahe sa'yo na iniwan ka niya at sinaktan ka niya talaga at hindi lang yung pinahiya ka pa, nag-post ang kung ano-ano. Malungkot. Hugs to you guys, okay? So, gusto ng Panginoon, nung panahon na nakatagpo mo to, yun yung mga panahon na yun mabilis ka pang maniwala kasi we have here, sa mga glass pebbles na to, yun yung nabanggit. So far, gusto ng Panginoon na magbago ka na. Huwag ka na yung mabilis na mauto, mabilis na ma-in love. Hindi pwede yung ganun. Kung may love ka man, ibasa mo yun sa puso ng tao. Kung talagang mapagmahal at hindi ka lang ginagamit sa kalokohan. So far, yun nga, nakadama ka ng injustice. Kasi, ito rin yung nalungkot ako kasi siguro isa sa bagay na hindi mo pa natutunan is how to say stop. Kung ginagamit ka na. Kasi iba siguro sa inyo, ginamit kayo sa pera. At hindi kayo marunong magtanggol sa sarili ninyo. Kaya madalas nawalan kayo ng pera. So, yung plano ng Panginoon guys, matuto kayo na magsabi ng huwag. Or, hindi kayo magbibigay kapag wala kayong pera. Yung gusto sana sabihin ng Panginoon na matuto ka rin mahalin yung sarili mo. Kaya ka nakakatagpo ng mga tao na sumasalbahe sa'yo kasi inaabuso nila yung kabutihan mo. Tsaka, pinipili mo yung mga tao na hindi maganda yung pag-uugali. So, sana next time, guys, pag-base kayo sa ugali at hindi sa, basta naging boyfriend mo or girlfriend, ganun na lang. Okay? So, anyway, that's it, guys, with regards sa yung reading. I hope that this may give you some insight and God bless every one of you.